Kim, super kilig sa harot ni Paolo. Paolo nagpatalo sa game kay Kim. Kim, paunalo sa puso ni Paolo. Titig ni Paolo kay Kim nakakatunaw. Ang daming pwede pag-usapan. Ang daming yung pwede pointers. pag-usapan. Bakit nga ba ganyan na tumitig si Paolo kay Kim? Wala na talaga. Nalambat na talaga ng bonggang-bongga ang puso ni Paolo kay Kim. At talagang bumigay na ng gusto si Paolo kay Kim. Ay, naku, Kung ano yung, lang. parang go with the flow na siya. Hindi niya na iniisip yung Paolo nung araw na very reserved lang, ito lang yung mga kumbaga as an actor, ito yung mga gusto niyang gawin. Ngayon talaga kahit na parang go na siya sa love team era. Alam mo siguro, buo na ulit si Paolo. Ayan yun. Feeling ko buo na siya ulit. The mere fact na nagpunta sila ni Kim sa Amampulo na sila lang, I mean, in their private moments. Ibig sabihin talaga na nakuha na ni Kim naibigay na ni Kim yung kakulangan dun sa sinasabi ni Paolo na gusto niyang maging buo muna. Ikaw ba? Hindi, ako, yung tungkol sa buo, feeling ko naman syempre, the fact na nakikita mo naman sa rehistro ng face niya kung gaano ka-happy. Pero ako gusto ko yung drama niya kay Kim na panalo ka na naman eh. Kumbaga, di ba nagpatalo siya sa game nila yan sa event na yan. Yung parang talagang hindi pinamumukha eh. Gusto niya nang sabihin kay Kim na kahit anong mangyari, panalo ka na. Panalo ka sa puso. O parang nagiging submissive talaga itong si Paolo kay si Kim. Paolo, siya na talaga. Parang nga siya nga nag-adjust sa maraming bagay. Oo. Natutuwa naman ako dito sa dalawang ito na kahit naman eto talaga yung love team na hindi natapos ang mga paayuda, mga pakilig kahit natapos ng showing or yung commercial run. Correct. Kasi abroad meron pa eh. Diba? Hindi natapos. Sure. Siguro dahil nga malaking bagay yung meron silang mga endorsement together. Hindi ba meron pa rin silang mga commitments na nasagutan nila nung pang sinushoot yung pelikula na hindi ito natapos, no? At dire-diretso pa rin. At kasi sila rin naman dalawang may gusto eh. Kasi, di ba? Kasi kung ayaw na nila, kung stop na, wala ka na makikita kasi kita mo, di ba, nagka-fun run sila, nag-workout together. Kumbaga gusto talaga nilang hindi matapos kung ano man ang meron sa kanila. Kasi gusto nila ang isa't isa. Yun na nga. Alam mo, ang tao naman, hindi naman yan sasama sa isang tao kung just for purely work lang eh. Hindi naman sila nagsasama just because of work. Nagsasama sila sa mga outside ng trabaho nila. Diba? Mas marami nga silang ganun eh. Kasi magkasundo sila sa pagbabike, sa pag-gym, sa pagtakbo. Diba? Malaking bagay talaga palagi kung... May common denominator kayo, okay talaga yun. Oo, like kung sinasabi, di ba kahit noon, malaking bagay talaga yung pagiging bubbly talaga ni Kim, yung masayahin. Yes. Para at least nabibigyan ng bagong level ang buhay ng isang Paolo Abilino na hindi lang siya nakatutok sa mga games, diba, sa computer games, mga ganyan. At naiiba talaga ang mundo ni Paolo kapag kasama si Kim. Kaya nga hindi ko nga alam kung kumpleto pa ba ang araw ni Paolo kapag hindi niya kasama si Kim at nandoon lang siya sa bahay. Di ba parang... well, may phone naman. Pwede naman tumawag anytime. I mean, yung physical na magkasama sila. Siyempre, busy rin naman silang iba rin dalawa. Naman eh. Meron silang work. May kanya-kanya pa rin career yan. Siguro sa akin, iba rin kasi yung talagang magkasama sila na palagi silang masaya. Parang wala naman dull moment din sa dalawang ito. Siguro, parang kay Kim, hindi niya bet yung magkaroon ng nega-nega. No? Dapat happy lang talaga. At kahit walang ginagawa, pag nakita siguro ni Kim na parang down yung atmosphere, gagawa siya ng paraan para, di ba, sumaya, mag-glow up yon. Kasi si Kim, yung personality niya, siya yung pumapasok na talagang nakasmile na. So nadadala niya lahat ng mga tao, halimbawa sa isang room, nagiging masaya ang atmosphere once na pumasok siya. Kasi may mga artista na pagpasok pa lang parang ang lungkot na eh. Sa isang event, yung parang bigat naman kasama. Ang bigat namang chika nito, dami problema agad-agad. Mantalang si Kim, pag tinignan mo talaga, maliwanag na ang paligid. Oo nga. Saka talaga walang dull moment kay Kim eh. Basta, kita mo, di ba parang wala siyang ganap na hindi siya tumatawa, hindi siya masaya, hindi siya nakangiti, hindi siya... Feeling ko nga kahit mag-isa siya, tumatawa siya. Iba na yan.
Feeling ko lang naman. Ikaw ba hindi ganon? Hindi ka ba Hindi. tumatawa pag mag-isa ka? Hindi, syempre pag mag-isa ako, ano lang ako, ang tawag dito, kinakailangan kalamahin ko na naman ang sarili ko. Di ba? Ayoko naman yung, syempre sa edad natin, ayoko na palagi tayong hyper, di ba? Oo. Para tumaas ang presyo ng dugo natin. Ah. Di ba? Tumabas na sa mga ilong natin. Pag syempre, pag hyper ka palagi, di ba? Paano mo mapapakalma yung sarili mo pa? Syempre, pag nasa bahay ka, dapat chill ka lang muna. Ako natatawa mag-isa pag sa kwarto lang ako. So, pinapanood ko yung show natin. May mga momento talaga, natawa ako ng tawa. Yung parang naririnig ko na, parang ganyan pala kami mag-usap sa radyo or sa TV. Ako kasi pag 2 o'clock, bumabiyahe na ako. Bumabiyahe na ako pag wala tayong ganap. Meron kasi mga pinupuntahan. So pag pinapanood ko yan, yung ano natin, pag nire-recall ko yan, yun kasi yung pagkakataon na wala akong ginagawa. So natatawa talaga ako, tawa Ako ko sa ng gabi tawa. kasi, pag halimbawa na pinalabas, halimbawa ngayon, sa gabi ko papanoorin sa big screen. Para kitang-kita ko talaga kung sino ba talaga. Sige. Katulad niyan, ikaw talaga. Ikaw talaga yung bangusa. Lalo Rare siguro na kung medyo bangusa. light yung color, yung para silver. Bangus na ba? Mantel ka dyan. Ang lamesa. mo ha. Parang, Laita. hindi, pero maganda kasi, yung ganyang material kasi, parang maganda rin siya. Yan ang ang tawag doon, Ano? pinang-di-display sa mga mamahaling event. Wow, sinamahan kita last time sa Farmers, bumili ka ng tela doon. Alam mo, hindi na makakulay nung hindi ko rin nagamit. Ay, sabi sa iyo eh. Hindi siya Dapat talaga makulay. makikita mo yung sample. Dapat. Pero carry lang, nagawa naman ng paraan. Yun yung pinaglagyan ko, nun yung sinod ko pambabae. Oo. Naglagyan ko dito kasi ganun yung sa likod, tapos ganun sa likod. Paano pag gumanon ako, Kita makikita na. yung bubelya ko. Eh kasi naman dapat kung mamahalin yung damit talaga, wag mo siyang lalagyan lang ng material na ano. Biglang bababa ang ano. Kasi That- meron palang meron palang parang pang support sa loob na doon mo ipapasok yung bra. Hindi naman ako nagbabra, di ba? Ano naman? Hindi, dapat pin na lang. I-ano mo sa skin mo, i-ganun mo, para hindi talaga Alam mo, naisip ko din yan. Dapat pala ginawa ko niya. Para na matapos ang Yung usapan. balat niya, nilalagyan ng skin. Para hindi Nakikita mo, sabi ng mga tao, bakit parang may dugo? Namumula May yung dito. dugo, may mga dugo-dugo yung mga ganyan. Next time din dami pa. Oo nga. Gusto ko yung term na Kim Paunalo. So, puso keep on ni sa Paolo. puso ni Paul. Yan talaga, ang ano talaga ni Paolo dyan. Harot-harot moment talaga yun. Lalo na kasi si Paolo nonchalant nagde-deliver ng lines na parang ano lang, nakangiti lang, tapos sabihin niya, panalo ka naman eh. Oh. Diba? Yung mga ganyan-ganyan linya. Hindi mo alam kung maarte pa rin to si Paolo kapag ka nagsasalita. Ewan ko ba dito. Hindi, ganyan talaga siya eh. Etong paunalo na to, noong pa to nauso Yes. nung, di ba, nung promo pa nila sa mga mall. Mula nang lumabas sa mga larawan ni na Kim Chiu at Paolo Avellino sa kanilang Aman Polo Getaway, lalong naging usap-usapan ang kanilang tambalan. Ang Kimpaw na tinatawag ng kanilang mga tagahanga. Ang mga candid ng larawan nila sa resort ay nagbibigay daan sa mga espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon, lalo na't kitang-kita ang kanilang pagiging malapit at sweet sa isa't isa. Sa isang kamakailang event kung saan nag-endorso sila ng refreshment dessert mula sa isang fast food chain, muling napansin ng mga tagahanga ang kanilang closeness. Sa isang video na ibinahagi ng isang netizen, makikita si Paolo na mahigpit ang hawak sa likod ni Kim habang sila'y magkasabay na kumakanta. Ang mga simpleng galak at sulyap nila sa isa't isa ay nagbigay ng kilig sa kanilang mga taga-subaybay. Ang mga ganitong sandali ay nagpatibay sa paniniwala ng kanilang mga tagahanga na may espesyal na ugnayan ang Kimpaw. Bagamat hindi pa nila tahasang inamin ang tungkol sa kanilang relasyon, ipinakita nila ang kanilang natural na koneksyon at respeto sa isa't isa. Ang mga ganitong kilos ay nagiging dahilan kung bakit patuloy na tinatangkilik ng kanilang mga fans ang tambalan nila. Sa kabila ng mga espekulasyon, malinaw na ang Kimpaw ay isang halimbawa ng magandang samahan na puno ng respeto at pagkakaibigan. Ang mga kamakailang pangyayari na kinasasangkutan ni na Kim Chiu at Paolo Avellino tulad ng kanilang di umano'y Aman Polo Getaway at mga sweet na interaksyon sa mga public event
ay nagbigay daan sa mga espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon, habang ang mga tagahanga ay masigasig na nagmamasid at nag-interpret ng bawat kilos ng dalawa. Mahalagang tandaan na ang mga ito ay maaring bahagi lamang ng kanilang profesional na samahan at hindi kinakailangang magpahiwatig ng romantikong relasyon. Ang kanilang mga interaksyon tulad ng mga sweet na galak at sulyap sa isa't isa ay maaring nagpapakita ng kanilang magandang samahan bilang magkatrabaho at magkakaibigan. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi sapat na ebidensya upang mag-koneksyon tungkol sa kanilang personal na buhay. Mahalaga ring isaalang-alang ang kanilang mga pahayag at aksyon sa publiko. Si Kim Chiu halimbawa ay nagbigay ng pahayag na nagpapakita ng pagpapahalaga kay Paolo Avellino. Ngunit hindi ito direktang nagkukumpirma ng anumang romantikong relasyon. Samantalang si Paolo Avellino ay nagbigay ng mga pahayag na nagpapakita ng kanilang magandang samahan, ngunit muli walang direktang indikasyon ng isang romantikong relasyon. Sa huli, ang mga obserbasyon at interpretasyon ng kanilang mga tagahanga ay maaring magbigay ng kasiyahan at kilig, ngunit hindi ito sapat upang magtakda ng katotohanan tungkol sa kanilang relasyon. Mahalaga na igalang ang kanilang privacy at maghintay na lamang sa kanilang mga opisyal na pahayag kung sakaling nais nilang ibahagi ang anumang detalye tungkol sa kanilang personal na buhay.